Kayo po'y nakatutok pa rin sa Pinoy MD. Welcome back mga kapuso. At bilang January 2015 na po, atin pong ginugunita tuwing Enero ang Goiter Awareness Week. Napaka-importante pag-usapan ito dahil napakarami ring mga maling akala tungkol sa paglaki po ng ating thyroid gland. So, di ba pag yung mga bukol, parang nagkakabukol dito sa liig yun eh. Well, goiter simply means enlargement o paglaki ng thyroid. No? So, bosyo ang tawag. Bosyo sa Tagalog. Merong maraming klase nun. Meron yung tinatawag na toxic or non-toxic. Sabihin ng toxic, yun talaga nagmamanifest siya ng maraming sintomas. No? Alright. Yung wala naman non-toxic, yun, simply put, lumalaki lang talaga yung thyroid gland. At pag lumaki yung thyroid gland, ang dami na hong kaakibat na mga kung ano-anong sabi-sabi na po pwedeng ipangpagaling dyan, ano? Eto, Doc, linawin natin isa dyan. Yung sinasabi nila kapag kumain daw tayo ng napakaraming mga seafood, ay mawawala ang ating goiter. Hindi totoo yun. Actually, pag toxic pa nga ang isang tao, having a toxic goiter, medyo nire-restrictahan yung pagkain ng masyadong maraming seafood. Okay. So, nakakasama pa pala. Yes, nakakaano siya, aggravate siya. So, hindi yun totoo na mawawala ang goiter dahil sa kakain tayo ng seafood. Eto ho, bibigyan namin kayo ng mga iba pang mga myths o mga maling akala tungkol pa rin sa pagpapagaling ng goiter. Narito po ang report. 25 taon na raw pahirap kay Marites ang bukol na ito na kasing laki ng isang mansana sa kanyang lieg. Hinala ng 48 taong gulang na ina at asawa, may goiter o bosyo siya. Nagsimula po ito nung manganak po ako, doon sa pangalawa ko pong anak. Maliit pa po siya, yung parang bilog lang po yung ano niya, doon ko po siya nakuha. Tsaka yung sa pagbubuhat ko siguro po rin ng timba kasi maliit pa yung panganay ko, no. Hindi naman daw sumasakit ang bukol. Gayunpaman, apektado pa rin ang pamumuhay ni Marites dahil sa bukol sa kanyang lieg. Minsan, nahiya din po talaga ako maglabas-labas dito po sa bahay namin. Nahiya din po ako kasi minsan, yun na lang minsan na nakikita nila ako na malaki na yung leg ko. Dinala ng Pinoy MD si Marites kay Dr. Nemesio Nicodemus, isang endocrinologist upang makita ang kanyang kondisyon. Ayon kay Dr. Nicodemus, kung pagbabasehan ang inisyal niyang pag-examine kay Marites, goiter nga ang sanhi ng pagkakaroon niya ng bukol. Lumalabas po na yung thyroid ninyo, no, na actually, kung tutuusin nga po, aabot nga rito sa 10 cm. So malaki po. So ibig sabihin yung normal ho na size nito, talagang laki ho yung sa inyo. Sobrang laki, ganyan po. So kayo po, gaya ng alam niyo na siguro, may goiter po kayo. Ngayon, yung goiter nyo na po yan, gaya nga nung nasabi ninyo, taon na po ang binilang sa paglaki. At ang good news naman po, wala kayo nararamdamang pangit. So pagka walang nararamdamang pangit na gano'n, na hindi kayo namamayat, hindi kinakabahan ng dibdib, wala pong panginginig ng kamay, ibig sabihin, mas malamang po na yung inyong pong goiter ay yung tinatawag namin pong non-toxic. Pero po, para masigurado natin kung talagang non-toxic po yung goiter nyo, kailangan po tayo may gagawing test sa dugo. Ang tawag po doon yung TSH T43. Inirekomenda ni Dr. Nicodemus kay Marites na sumailalim sa pagsusuri upang matiyak na normal pa rin ang function ng kanyang thyroid. Ang test na ito ay nagkakahalaga ng 1,500 hanggang 2,000 pesos. Ganito lang kalaki yung normal na thyroid natin. Kapag ka ikaw ay mayroong goiter, maaring yung buong ito lumaki. Ang tawag natin doon diffuse goiter. Maari din naman na yung isang uri ng goiter, yung kung saan magkakaroon ikaw ng tinatawag natin na nodule, no? Kapag ka ikaw naman nagkaroon ng nodule, tinubuan ka ng isang bukol doon sa thyroid mo, ang tawag pa rin dyan, goiter pa rin. Pero ang tawag nga lang namin, nodular goiter. Maaring ganito kaliit, maari ding malaking-malaki yan. Maaring isa, kagaya nito, pero maari din yang marami, kagaya nito. Kapag ganito namang karami, yung mga bukol na nakita sa thyroid, ang tawag natin dyan, multinodular goiter. Ang goiter ay sakit na dulot ng kakulangan o labis na iodine sa katawan. Kapag kulang, may hypothyroidism ang isang tao. Sa ganitong kaso, napupuwersa ang thyroid gland na mag-produce ng mas maraming thyroid hormone. Tuloy, lumalaki ito. Kapag naman masyadong maraming iodine sa katawan, lumulobo ang thyroid gland. Hyperthyroidism naman ang tawag dito at nagdudulot ito ng goiter. Pero
marami pa rin may mga iba't ibang paniniwala sa kung papaano nakukuha ang goiter o kaya kung papaano ito nalulunasan. Siguro sa pagkain galing ang waiter. Ang alam namin kasi yung waiter, pagka kumain ka ng seafood, gagaling yun. Alam ko yung mga singer dahil sa kanta, kaya nagkakag-waiter. Pag lagi ka sumisigaw tsaka nagsasalita. Lapit-lapit dito, mura-mura na dito, mga sugi. Dok, ang sobrang pagsasalita, pagsigaw at pagkanta ba ay dahilan ng pagkakaroon ng goiter? Walang koneksyon ang pagsasalita, ang pag-ire, ang pagsigaw, ang pagkanta sa pagkakaroon ng ating goiter. Kasi ang ating boses ay nagmumula hindi dito sa labas kung hindi sa loob. At yung boses natin dumadaan yan doon sa hiwalay na daanan ng hangin natin. At ang thyroid nasa ibabaw yon. Dok, nakatatanggal ba ng goiter ang pagkain ng maraming seafood? Hindi lahat ng goiter ay magagamot ng seafood. In fact, hindi gamot ang seafood. Kung hindi, kakatulong lang ito para ipataas ng kaunti yung level ng hormone. At ito ay maaari lamang magamit kung ang pasyente ay hypothyroid. Kapag hyperthyroid ang pasyente, hindi pwedeng kumain ng maraming seafood dahil baka mas mapalala pa niya yung sakit ng pasyente. Bukod sa kakulangan o kalabisan sa iodine, pwede pa rin magkaroon ng goiter kung may kamag-anak kang mayroon ito, kapapanganak mo pa lang o kaya dumaranas ka ng menopause, naninigarilyo ka, nagkaroon ka ng exposure sa radiation o kaya umiinom ka ng ilang gamot na may ganitong komplikasyon. Kung sobrang hilig kumain ng repolyo, mas pwede rin daw magkaroon ng bosyo. Ang repolyo ay may taglay na mataas na goitrogen na may anti-thyroid property. Hindi dapat lumagpas sa 4 na tasang repolyo ang kakainin sa isang araw. Mas maaari rin daw magkaroon ng goiter ang mga babaeng 40 taong gulang pataas. Ang inirekomendang lunas para sa goiter, masasabi lamang ng eksperto kapag kayo'y nakapagpa-check up na. Depende kasi ito sa uri ng inyong goiter. Kapag hyperthyroid ang isang pasyente, ibig sabihin na sasobrahan siya sa thyroid hormone, nagbibigay kami ng tabletang pampababa ng level ng thyroid hormone. Kapag hypothyroid naman ang pasyente o kulang sa thyroid hormone, iisa lamang ang gamot dun. Bigyan natin siya ng tabletang may thyroid hormone. Kung siya ay merong bukol, maari o malaki yung kanyang thyroid, maari din siyang i-recommenda sa isang surgeon or siruhano para mabawasan yung kanyang thyroid, operahan, bawasan o kaya tanggalin yung buong thyroid. Upang makaiwas sa goiter, kumain ng tamang dami ng iodine araw-araw. Sa ordinary adult, until 150 micrograms per day ng iodine ang kailangang nakakain natin. Kung ito ay ating ilalagay sa sukat ng pagkain, kadalasan, ito yung kung seafoods, 1 tasa. Makatutulong din ang mga pagkain na mayaman sa iodine tulad ng bawang, kamatis, pinya, at iba pang citrus fruits. Mga kapuso, ang goiter isang karamdamang maaari nating maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga ng ating katawan at pagiging maingat sa ating mga kinakain. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi dahil pagdating sa ating kalusugan, ang payong dapat nating sundin yung sigurado't mula sa eksperto.